Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At yun nga ay may mga kababayan tayo na nagtatanong na kung required na raw ba ang in situ na galing sa TESDA. Mga in situ yan, mga in situ sa welding, in situ sa carpentry, in situ sa caregiver, maraming in situ na course na ino-offered ang TESDA sa Pilipinas. At tinatanong nga ni kabayan na kung required na raw ba ang in situ, kung kailangan ba ang in situ kapag apply dito sa South Korea. Tama kabayan, kailangan na ang in situ dito sa South Korea kung mag-a-apply ka, pero sa caregiver lang. Sa caregiver lang kailangan na required, kailangan ang in situ. Kasi nga nung nag-umpisa pa lang yung registration para sa caregiver, hiningi na yan ng DMW. At pumasok ka nga sa registration para sa exam para sa caregiver, ay kailangan na ng in situ. At ang age limit nga dun sa caregiver na yun ay 24 to 38 years old. At nakalis na nga, nandito na South Korea yung 100 caregiver na yan. At sigurado tuloy-tuloy na yan hanggang sa next year. Kung magpaparegister ulit sila sa caregiver, ay sigurado may in situ na yan. At dun nga sa isang kababayan natin na may nakita daw siya sa Facebook na baka daw sa mga susunod na taon required na yung in situ sa manufacturing. Inulit ko mga kabayan, sa caregiver lang kailangan ng in situ. Pero pagdating sa manufacturing, sa ibang industry, kasi sa manufacturing hindi naman talaga kailangan ng in situ. At yung mga nakapasa nga sa exam na may mga in situ at pinagpapasa sa manufacturing at pinagpapasa ng DMW ng in situ. Kung meron kang in situ at pumasa ka na sa exam, ay pwede mong isama yon sa requirements mo. Pwede mong ipasa sa DMW yung in situ na yan. At kung wala ka namang in situ at pumasa ka sa EPS topic exam para sa manufacturing, ay okay lang naman yon. Walang problema doon. Kung wala kang in situ, wala kang ibibigay. Kung meron kang in situ, ibigay mo. Yun lang yon. Pero hindi siya required. Kasi nga sa registration para sa manufacturing, para sa exam, nung nakaraang registration, wala namang sinasabi na ganun na requirements na kailangan ng in situ pag magre-register ka sa manufacturing. Nagtatanong nga kung may posibilidad na raw ba na isama sa requirements sa registration yung in situ na yan. Sa tingin ko mga kabayan ay parang malabo yan, dahil sa totoo lang hindi naman lahat, kukunti lang hindi naman lahat ng nag-aaral ng Korean language ay may in situ. At saka kukunti lang ang may in situ sa atin. At pag nangyari yun, kung gagawin ng DMW na i-required yung in situ na yan, malamang kukunti lang yung makakapasok sa registration para sa exam ng manufacturing. Paano mangyayari? 'Di ba? Kukunti yung papasok sa kanila na pera, 'di ba? Kaya lugi sila. Kaya malabong i-required nila yan sa manufacturing, yung in situ na yan pag magpapasok sa registration. At kung ikaw ay nag-aalala dahil wala ka pang in situ, wag kayong kabahan, kasi malabong mangyari yan na i-required sa manufacturing yung in situ na yan. Kung wala kang in situ, okay lang yan. Kung may in situ ka, ipasa mo. At kung sakali man na totoo nga yung sinasabi ng iba na unang isasalang sa selection ay yung may mga in situ, swerte nyo. Pero sa akin, sa palagay ko, parang hindi naman Kasi bigyan natin ng example mga kabayan. Kunyari ang company ko ay weldingan, tapos bakalan, kailangan ko ng in situ. Gusto ko yung yung may alam na sa welding, kumbaga yung may certificate ng in situ.
paano ako kukuha ng tao? Matagal pa na umuwi yung tauhan ko. Kaya kumbaga palagay natin na yung tauhan ko next year pa uuwi. Di siyempre next year pa rin ako kukuha ng tao. Paano yung may mga in situ? Di siyempre hindi ka pa rin basta-basta makakaalis, di ba? Kaya swertihan talaga. Ang selection dito walang makapagsasabi kung kailan ka magkaka-employer. Gusto mo naman kumuha ng in situ, wala namang problema yan. Saka ano yan dagdag kaalaman mo rin naman yan Pero yung may mga in situ na, mas maganda rin yan kasi kumbaga kung sakto na ang mapuntahan mo weldingan dito sa South Korea, di may experience ka na, di ba? May advantage ka na at hindi ka na mahirap turuan. Kasi sa totoo lang, para sa akin kasi ako marunong akong mag-welding, madaling matutong mag-welding. Para sa akin to kasi experience ko na yan Madaling matutong mag-welding. Ang mahirap ay yung mag-welding ka maghapon. Yun ang totoo dyan. Ewan ko lang sa iba pero sa akin ganun kasi yung naranasan ko Inuulit ko mga kabayan, walang kasiguraduhan kung kailan ka magkaka-employer at kung kailan ka makakaalis. Random selection dito mga kabayan. Kahit ikaw ay may in situ o wala, ay hindi mo alam kung kailan ka magkaka-employer. At yan lang muna sa kayo mga kabayan. Maraming salamat sa panunod at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload na ang video. Bye bye!